Subukan mong sabihin sa nanay mo na nakita mo ko sa bahay ni Kumare. Malilintikan ka talaga sa akin. Tay, masama po ang magsinungaling. Gusto mo hiwalayan ko nanay mo? Mahawalan ka na ng ama, tas bubulihin ka sa school. Gusto mo mangyari sa yun kasi sumbongera ka? Hindi naman nagawang makasagot ng bata dahil sa takot na mangyari ang mga pinagsasabi ng kanyang hindi matinong ama. Nautusan kasi ang bata na bumili ng pansahog sa kanilang ulam na saktong malapit lang sa palengke ang bahay ng kanyang ninang. Kaya naman naisipan nitong magpunta doon para sana kamustahin. Ngunit nakita niya ang kanyang magaling na amang kalalabas lang roon. Isusumbong pa rin kita. May masama kayong ginagawa. Malakas na kinurot ang bata ng kanyang ama at hinawakan pa ito sa tenga. Ano ba naman yan, Josette? Ano ba kasalanan ng anak mo para pagbuhatan mo ng kamay? Hindi ka naman ganyan nung kinasal tayo ah. Nagbabago ka na. Ayan? Ay ang anak mo ang pagsabihan mo. Napakasinungaling. Walang galang at napakapakailamero sa buhay. Luhod! Mama, si Papa. Ang sabi ko, luhod. Talagang sumasagot ka pa? Sigaw ng ama nito at ibinalumbon ang sinturon sa kamay at malakas na hinampas ang bata. Agad namang pumagitna ang ina at ihinarang ang sarili. Rinig ng bata ang bawat pagdaing nito sa bawat tumatamang hampas. Tumigil ka na, Josette. Napakawalang hiya mo. Ano na naman bang problema mo at pinag-iinitan mo ang anak mo? Nakakabwisit eh. Idagdag mo pa yung walang kwenta mong anak. Nagdadabog na umalis si Josette, ang ama ng bata at ibinagsak pa ang pinto. Sa takot na totohanin ng kanyang ama ang sinabi ay nagsinungaling siya sa kanyang ina noong tanungin siya nito kung anong nangyari. Iniba ng bata ang kwento. Hindi pa doon natatapos ang lahat. Noong kasing tumawag ang kanyang lola sa side ng kanyang ina, ay dali-daling nag-impake ang kanyang ina. Luluwas ito at magtatagal ng 2 linggo. Ninais niya mang sumama, kaya lang ay hindi sapat ang pera nila para isama pa siya. Tanging siya at ang kanyang ama ang naiwan ng 2 linggo sa kanilang bahay. Kaminsan ay dumarating ang kanyang ninang dahil inihabilin siya doon. Tuwing umuuwi si Nana, ang bata ay naabutan niya sa sala ang kanyang ninang. May pagkain na rin sa hapag. Lagi itong nanonood sa TV, kaminsan ay natutulog sa sofa nila. O Nana, kamusta ka dyan? Baka sa linggo naman makakauwi na ako. Andito po si Ninang. Lagi. Ihinabilin kasi kita sa kanya. Pakisabi nga sa ninang mo na babawi na lang ako sa kanya pag uwi. Kung hindi lang nagkasakit si mama dito, hindi kita iiwan dyan. Umuwi ka na ma, please. Namatay na ang tawag at naupo na muli si Nana sa sulok. Sa halos hindi na siya mapapansin dahil hindi niya ramdam na makipag-usap kahit kanino. Oh, nandito ka na pala. Nasaan si Nana? Bungad ng kanyang ama sa kanyang ninang na nasa sala. Kakagaling lang nito sa bago nitong sideline. Nasa kwarto niya yata. Kanina, kausap nun nanay niya. Sagot ng kanyang ninang habang pinaglalaruan ang buhok sa daliri at may pagkagatigat pa ng labi na nakatingin sa tatay niyang si Josette. Sa kwarto tayo. May sasabihin lang ako. Wika ng kanyang ama sa kanyang ninang na mabilis pa sa 4:00 tumayo. Nagulat naman si Nana sa nangyari. Nawala na rin ng kanyang ama na sumunod sa loob. Ibinagsak lang nito ang dalang gamit sa sala kaya tanging si Nana na lang ang mag-isa sa sala. 10 taon na si Nana at nag-iisang anak lamang siya ng kanyang ama at ina. Hindi na rin siya humiling ng kapatid at hindi na siya hihiling pa. Busy ang kanyang inang magtrabaho habang semi-batuga naman ang kanyang ama. Nagtatrabaho kasi ito ng straight 2 weeks pero 1 taon ang pahinga. Kaya naman semi, batugan at pure tamad.
Hindi maganda ang mga naranasan ni Nana habang nasa loob ng kanilang bahay kasama ang kanyang tatay at ninang. Ninang, nasaan po si Papa? Ako naman, Nana, pwede mo naman akong tawaging Mama kasi bilang ninang ay pangalawa mo na akong ina. Ngiti sa kanya, ngunit hindi nagustuhan ni Nana ang narinig dahil kahit kailan para kay Nana ay iisa lamang ang kanyang ina. Ayoko po, Ninang, si Mama lang po ang mama ko. Mabilis namang kumunot ang noo ng ninang ni Nana at padabog na inilapag ang plato sa hapag. Dapat sumusunod ka sa akin. Gusto mo bang pagalitan ka naman ng papa mo? Ayoko nga po. Ayaw nga po kitang maging mama. Sigaw ni Nana at nakatanggap pa ng malakas na sampal mula sa kanyang ninang. Bastos ka! Di wag. Akala mo ba gusto kitang maging anak? Humanda ka sa tatay mo. Yung nanay mo, hindi ka na uuwian nun. Sumama na yun sa ibang lalaki. Pananakot pa ng ninang ni Nana sa kanya. Hindi totoo yan! Sigaw ni Nana at umalis sa hapag. Napaupo pa ang bata sa sahig dahil kasi sa pikon ng kanyang ninang sa kanya ay kung anong madampot na lang nito ay ibinato na kay Nana. Dumating na rin ang kanyang papa na walang habas siyang binugbog. Hindi alam ni Nana kung ilang hanger ang nabali at ilang sinturon ang kanyang natanggap. Dahil alam ni Nana ang number ng kanyang ina at may sarili naman siyang telepono ay walang pag-aatubiling tinawagan nito ang kanyang ina. O gabi na, bakit gising ka pa? Ma, si Papa. Bakit? Binugbog ka ba ulit? Anong ginawa sa'yo? Ma, si Ninang po tsaka si Papa. Lagi silang nag-uusap sa kwarto tapos lagi akong pinipilit ni Ninang na tawagin siyang mama. Ikaw lang naman po ang gusto kong mama. Kapag hindi ko sinunod, nagagalit po si Papa. Tapos ma, nanghihina na po ako sa bugbog ni Papa. Sumusuka na rin po ako ng dugo. Bakit pa kasi kita iniwan pa dyan? Umiiyak na wika ng ina ni Nana sa kanya. Hayaan mo anak, uuwi na ako. Ihanda nilang sarili nila. Gihiganti tayo. Maraming pasa sa katawan si Nana. Naniniwala na siyang totoo ang Diyos noong katanghalian habang gumagawa na naman ng kasalanan ng kanyang ama at ninang ay dumating ang kanyang ina. Nasaan ang papa mo? Agad namang sumenya si Nana na wag maingay at dahan-dahang dinala ito sa tapat ng kwarto at marahas na binuksan ang pinto. Mga walang hiya kayo! Malakas na sigaw ng ina ni Nana sa ama nito at ninang nito. Oh, bakit hindi ka nagsabing uwi ka? Papaliwanag ako! Kinakabahang turan ng ama ni Nana. Bakit? Kung nagsabi ako sa iyo, di hindi ko kayo mahuli. Mga masahol pa kayo sa hayop. Napakabababoy nyo. Malakas na sigaw ng ina ni Nana na hindi makapaniwala sa nangyayari. Sumbongera ka talagang bata ka. Hindi ka na nagtanda. Sigaw ni Josette kay Nana na agad din namang itinago ng kanyang ina sa likuran. At ano? Anong gagawin mo sa anak ko? Magpapaliwanag kami, kumare. Mali ang iniisip mo. Mangiyak-ngiyak na wika ng ninang ni Nana. Isa ka pang babae ka? Sabi ko naman nababawi ako pag uwi ko. Na ang anak ko ang alagaan mo. Diyos ko! Bakit asawa kong inalagaan mo? Napakawala mong hiya. May asawa ka rin. May anak at mas lalong alam ko ang pakiramdam ng niloloko. Dahil gusto ko siya. Nagmamahala na kaming dalawa ni Josette. Ano to? Malakas na sigaw nito matapos magulat na mayroong mga pulis na pumasok sa loob ng kwarto at pinusasan si Josette at ang ninang ni Nana. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ninyo. Hindi kayo pwedeng magsalita dahil lahat ng inyong sasabihin ay pwedeng gamitin laban sa inyo. Sa presinto na lang kayo magpaliwanag. Wala akong kasalanan! Sigaw ni Josette at pilit na kumakawala. Kalahating katawan nito ay walang saplot.
Samantalang ang ninang naman ni Ana ay literal na wala, kaya naman ito pinagbihis. Naabutan kasi ng ina ni Ana ang asawa at kumare sa posisyong hindi kaaya-aya. Matagal na rin niyang napapansin ang kumare sa malagkit na titig nito, kaya naman mas lalo niyang napatunayan ang lahat sa nangyari. Tuluyan nang nakipaghiwalay ang ina ni Nana kay Josette. Tuluyan na ring nakulong si Josette at ang kirida nito, habang si Nana ay pinagamot ng ina dahil sa mga pasang nakuha at until now ay under recover at pinapacheck up pa. Na-trauma kasi ito sa nangyari at nagka-phobia. Sa huli ay namuhay si Nana at ang kanyang ina ng magkasama. Hindi na nila muling hiniling na makasama ang ama na wala namang ambag, kung hindi stress lamang. Ma, hindi na po natin kailangan si Papa. Ayoko na po sa kanya. Lagi niya akong binabantaan na iiwan ka niya at ikakahiya ako ng buong tao dahil wala akong papa. Okay lang po. Ayoko na po siyang kasama. Si Ninang naman po, ayoko siyang maging mama dahil ikaw at wala nang iba ang mama ko. Anak, tsaka po okay lang kung awayin ako sa school. Kaysa naman po nakikita kitang inaaway ni Papa. May papa nga po ako pero hindi naman masaya. Ayoko pong may nananakit sa inyo, Mama. Ay, ang anak ko. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko hahayaang may manakit pa sa'yo. Hindi na kita iiwan at mas lalong hindi na ako aalis na hindi kita kasama. Oo, anak. Hindi natin kailangan patunayan pero kakayanin nating mabuhay ng tayo lang. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.